Magandang. Ay, sino bang aking... okay, si Jake. Parang parang iba ang tingin ko kay Jake ngayon eh. Pero torpedo pa Parang rin parang Koreano. Gandang gabi ko, Brother June Banaag po ang pangalan ko at nag-aanyaya ho sa inyo. Nasamahan kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayon po ay July 18. Viernes na ho ngayon at sapagkat Viernes siguro naman, ay nako, bumago tayo ng mga matidinig natin. Pag Viernes, magtatampok tayo ng mga awitin, ng mga original Filipino music. Songs like Ibig Kong Ibigin Ka, Kavitenyo ng Mabuhay Singers. Iba yung Kavitenyo, iba yung Kavitenya, iba yung Kavit. Naku naman talaga, oo. Ano pa yung mga nakaline up natin? Hinihiling kita sa Diyos, Pandora, yan. Ang tangi kong pag-ibig. Yung mga awitin ba na mga awitin ba na bihira na nating madinig. Pero babalikan natin, no? Ayaw nating mawala yan sa ating isipan at bahagi po ng kulturang Pilipino yan. Ngayon, samahan nyo kami sapagkat tayo po ay nadidinig sa 105.9 sa Mega Manila, sa Davao 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, sa Cagayan de Oro 101.5, sa Dream Radio sa Ormoc sa 99.9 FM. ubus ang yakap, sulwal. At syempre, sa Tacloban, nandiyan ang Kaboses Radio sa 107.9 Kaboses Radio. Kasama yan po tayo napapanood sa True TV sa Channel 19 at sa Signal Television at siyempre po sa satellite. Siyempre, huwag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Katulad po sa ating YouTube channel at maging sa Facebook. Hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Aba, maagang pagbati ng ating kaibigan si Michael Wong Takwin na bumabati ng magandang gabi na nakikinig siya ngayon. Ang buong Wong family ay nakatutok daw sa programa natin. Thank you very much, Michael. Naku, miss na kita. Wala akong papagawa sa bahay po kasi si Michael po ang gumagawa ng mga anong tawag dito? Kamarin. Yan. Ang tawag dyan, kamarin. Ano yung kamarin? Doon sa mga nag-aalaga ng mga santo, yung cabinet na pinaglalagyan ng santo, ang tawag doon kamarin. No? At ang nag-aayos ng lahat ng aking kamarin ng mga santo ko ay si Michael Wong ng Takwin Aluminum Glass and Aluminum Chuvachenes, no? Siya ang nag-aayos niyan, siya ang gumagawa. Kaya bakit ko nilalagay sa kamarin ng mga santo ko? Kasi ang mga santo ko mga life size. Bakit ko nilalagay sa kamarin? Una, para maprotektahan ang kanilang damit na suot, yung vestments, no? Kagaya nung Our Lady of Antipolo ko, ang damit noon ay galing pa sa Antipolo na isinuot ng original na imahe ng Our Lady of Antipolo, niregalo sa akin ni Father Nante Tolentino. So, para maprotektahan yung damit, yung vestment, kailangan naka-eskaparate yan. Para maprotektahan din yung kahoy, para controlled ang temperature. Ayun. Kaya maraming salamat sa mga magpapagawa ng mga bintana, mga glass doors, mga cabinets made of aluminum. Kasi pag aluminum, hindi na hindi na yan kinakain ng anay. Di ba? Anay ang kalaban natin Ayan, kay Michael Takwin Wong. Sa Pasig po yan, diyan malapit sa palengke ng Pasig. You just let me know and I'll give you his contact number. Anyway, samahan nyo kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayong Viernes, medyo maulan ngayon.
Sa mga nagmamaneho, konting ingat po tayo ho sa pagmamaneho. Alam kong masarap magmaneho pag umuulan. Kaya lang madulas ang karsada, ingat lang po. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 18 ng buwan ng Hulyo. At sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang kafiestahan ni Saint Camillus de Lelis, isang pari. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 12 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 8. Isang araw ng pamahinga, dumaan si Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yun. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mong ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yan na ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ng ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yun. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yun? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may crush sa'yo. Ay bago natin ihatid sa inyo ang ating Pest to Pest here at the Dr. Love at 8:44, batiin ko lang po ang isa sa mga regular nating tagapakinig. Matagal na nakikinig sa atin to. Siya po'y isang general. General ng PNP, si General Patrick Obinque ng Philippine National Police. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pagtitiwala, General Patrick Obinque ng PNP. Thank you so much. Ang isa sa mga kaibigan din natin, buwabati ng maulang gabi, si Ray Mungkal ng Malolos, Bulacan. Good evening at happy listening. Siyempre ang ating kaibigan si Chato Sakluti, nakatutok na ho ngayon. Bagamat malakas ang ulan at medyo hindi kagandahan ng panahon, nakatutok pa rin po siya. Okay, sa bahaging ito ng ating programa, atin pong alamin kung anong aral ang mapupulot natin ngayon sa kasaysayan na ating itatampok sa ating pong Pest to Pest here at ni Dr. Love.
Ang programang ito ay hango po ang bahaging ito ng ating programa ay hango po sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang ito ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Now, kung nais po ninyo magkomento ng inyong mga opinyon at inyong mensahe sa inyong mapapanood pong episode ngayon, ipadala lamang po ninyo ang inyong comments sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang fresh na episode na pinamagatang Ngaw-Ngaw dahil sa Aw-Aw. Narito. Ang matapang na sumugod sa may-ari ng asong kumagat sa kanyang biyanan. AJ, humarap ka na. Ay, tama-tama. Dalmatian. Alam na alam nating pet owner siya. Oo. So, anong problema? Anong nangyari? Kasi pag ganito po kasi Ma'am Corina, lumabas po yung nanay ko. Paglabas po ng nanay ko, yung aso po nila na si Dina, sinakmal po bigla yung nanay ko sa hita. Ngayon ho, nangihingi po ako ng pampagamot sa makapal mukha namin ng kapitbahay. Sabi ko, huy, te, baka pwede naman panghingi kami ng pampagamot sa nanay ko. Sagot ba naman sa akin, hindi namin sagutin yan, privacy yan eh. Privacy po ba yung bahay na yon? Sabi ko, garan nyo naman, tibay naman ang mukha mo, te. Sabi ko, ganun, privacy ba yan? Eh, public yan eh. Nasa kalagitnaan na yung aso ninyo, sa kalagitnaan na ng daan. Sino ba hindi mainis doon, Ma'am Corina, di ba? Tapos, pagdating po nyo, nakadalawang balik po ako sa kanila. Pagdating po ng pagbalik ko doon, hindi na naman po ako nila binigyan ulit pampagamot. E di, ang ginawa ko po, nanghiram po ako sa kapitbahay namin. Kung sino-sino pong taong hinihiraman ko para lang po pagamot yung biyanan ko. Tapos ngayon, dito na po, napa-check up ko na po. 4:30 ng hapon, doon na po napabakunahan yung biyanan ko. Alam niyo po, nang oras na po siya napagamot, alauna na po, ang madaling araw. Ay, nako. Siya naman, ang may-ari ng asong kumagat sa biyanan ni AJ. Josie, humarap ka na. Hindi mo? Ha? Kapal ang mukha mo? Ha? Totoo naman yan, di ba? Ang kapal nga ng mukha mo eh. Ha? Bakit din talaga ang mukha mo? Ha? Kapal ang mukha mo, di mo pinagamot biyanan ko? Ano ba ang breed ng aso nyo? Aspin? Aspin po. Aspin. Alam po ba ninyo, nagkalat, meron nga anti-rabies campaign sa ngayon ng DOH. Kasi meron talagang halos 500 kaso ng namamatay every year. 2024, 426 ayon sa DOH. Kasi hindi alam ng mga nakakagat na kailangan nilang magpabakuna. O baka wala silang pambayad. Kasi 1,516 Opo. bawat pabakuna sa taong nakagat 3 beses ang kailangan. Totoo po. Di ba? So 4,500. 4,500 o 5,000 halos Opo. ang kailangan. So ang tanong, talaga bang pabaya kang may-ari ng alaga mong aso? Ay, totoo talaga yun, di ba? Hindi ako nagpabaya totoo yun. kasi nakatali Ano yun, nasabi? nakaano lang siya. Nakatali. Parang nakulag post. Kasi Nakatali na siguro nga, ate. natapakan niya. Nakatali kaya na ganun. nga, ate, di ba? Nakagat Ngayon, sa siya. sobrang haba ng tali, nasakmal yung Saka biyanan ko, wag di kang, ba? ano, Makapal kasi mukha mo, te. Dapat nagsisigaw ako ka pa sa'yo, doon na te. ano. Nagbibigay ka dapat, kahit magkano lang, mantanggap naman namin nambabastos eh. ka Kasi eh. para sa Pinagsasabi mo rin mahirap eh. sa kapitbahay, naririnig ng kapitbahay na ano. Oh, totoo na- naman, di ba, te? Sabi pa, Totoo. sismosa ako. Totoo naman talaga, Ano ba te. yun? Hindi ka ba chismosa? Ito, ikaw, Ha? totoo yung sinasabi Di ba ko naman, totoo? chismosa ka naman talaga. Oo, talaga, Kasi Teka chismosa ka muna, talaga. saan mo ba tinatali ang aso mo? sa may harap po ng bahay. Oh, di ba po? Ha? Sa harap po ng bahay Sa namin. may harap ng bahay. Alam mo talaga, dapat hindi nag-aalaga ng aso kung wala siyang espasyo na malaya na makakalakad. Yung asong tinatali, abuse yun, ayon sa batas. Yung asong parating nakatali, hindi yan pinapayagan ng batas sa Animal Welfare Act. Kailangan talaga may espasyo kayo. So walang espasyo sa bahay. Meron naman po, may pang ano lang talaga niya, yung pang
kung ganun laki niya, ganun lang ang, yung Ay, parang hindi tulugan pwede lang rin niya. nakakulong. Bawal Hindi po din yung kinukulong. nakaano siya, nakalabas naman siya sa kulungan. Di ba po? Nakatali po doon. Pero nakatali po siya. Oo. Ibig sabihin po, wala po siyang kulungan doon. Correct. Ganun po yun. Hindi, Pero hindi rin space dapat yun. kasi kinukulong ang aso. Okay, May space naman po yun. siya para sa kanya, yung higaan niya. Okay. Ang aso hindi naman basta nananakmal. Hindi talaga. Either talagang natapakan yan or may iniinda yung aso mo na sakit. Parang siguro nga. Kasi Baka bago, may- parang bago injection siya eh. Bagong? Parang bago injection siya. Kaya siguro Hindi parang kita may sakit. maintindihan, ano? Yung Bagong injection, injection. po, yung injection niya, Injection. wala pa siyang Bagong mga ineksyon. 3 buwan pa lang, parang ganun. Okay. O baka naman ganun. Pero ano ba talaga ang nangyari? Kasi nung araw na yon, di ba? Araw ang nakakita kung paano kinagat ng aso ni Josie ang hita ng biyanan ni AJ. Ayan. So malalaman natin kung ano ba talaga nangyari, paano nangagat ng hita itong si Dina, pangalan ng aso. Belen, humarap ka na. Obligasyon mo yan, Josie. Di ba, hindi siya... Bakit alam niyo ba kung sino nakakagat? Kung aso ko talaga? Aso mo naman talaga eh. Kitang-kita Hindi ko nyo nakita. Aso mo. Kita ko kasi naghahanap ako ng apo ko. Sabi mo, hinahanap mo ang anak mo. Ang apo ko po. Aktong nakita mong Kita ko. pagkakakagat, as in, yung mismong pangyayari? Yung aso niya, Josie. Okay, so may ginawa ba si ate, yung nakagat, bago siya makagat? Like, tinakot ba yung aso? Tinapakan? Sinaktan? Hindi naman po. Basta nakita ko lang na nakagat na. Kasi lumabas siya eh. Nagpapabarya ng pera. Lumabas So din. after na, nakagat na nung nakita mo, hindi yung bago, yung buong pangyayari. So hindi Okay. mo alam kung natapakan niya yung Hindi aso. po. Hindi ko po nakita na natapakan niya. Pero nakita ko na lang po na nakagat na siya ng aso. Walang may gusto sa nangyari. Problema mo, wala rin talagang testigo, pero siguro, hindi na yun yung point. Ang point, yung responsibilidad mo. Pagkatapos makagat. Kasi nga po wala akong pera nung time na yun. Pera. Alam mo, kung walang pera, dapat nagpapakumbaba. Na makikiusap ka kay AJ, pasensya ka na. Hindi natin ito ginusto. Hindi lang po yan yung matapang siya nire-reklamo eh. ko din po sa kanya, Ma'am Corina. Alam niyo po, napakalaking chismosa niya sa barangay po namin. Bakit? Totoo po yung paano po, yung Totoo amoy yan, namin Jim. mag-asawa, Totoo chinichismis yun. niya, makapal ang mukha ang babae na yan. Totoo kasi malakas ang Oo, boses totoo, niyo pag talaga, nag-uusap kayo talaga. mag-asawa. Wala ka na doon pakialam kung mag-away man kami ng Kaya asawa ko. hindi Kasi ako kung nagchichismis, totoo sila- naririnig ng mga Pre, kasi kapitbahay namin ko mag-away- sinasabi mag-away, niyo. tsaka kung totoo sila, wala ka na Para doon. kayo Labas ka nasa na doon. Ha? TV, Chinichismis mo yung pa sa teleserye, kapitbahay namin. kung mag-ano Ha? sila, Kapal naman ang mag-usap. mukha mo. So meron palang pinanggagalingan pang iba, yung buwisit niya. Alamin naman natin kung ano ang itetestigo ng kakampi ni Josie. Siya naman ang magpapatotoo na bastos at siga raw. Makipag-usap itong si AJ kay Josie. Dahil pagka syempre binubungangaan ka, parang ayaw mo rin nun, di ba? Nagdidilim yung paningin ko sa kanilang dalawa. Baka ipatay ikaw, mga agat. Baka gusto ko pa kasi pero... sa kanya ngayon eh. Hindi, na yun, tao hindi, na yun ang ang point agad. ko, hindi nakakatulong yun. Totoo po Para yun. masolusyonan ng problema. Kaya Eto na po. kinakalma ko nga po sarili ko ngayon eh. Kalmado ka na ng lagay na yan? Totoo po. Dahil, bibigyan kita ng gamot. Bigyan ng ate ba nito? Teka muna, sandali lang. Joe, pumarap ka na. Totoo naman yun ah. Ha? Totoo? Totoo naman yan, ikaw. Totoo? Ha? Huwag mo akong anuhin. Isa ka din, ha? Isa ka din. Magbabayad ha? naman yan, Sinungaling ikaw di ka lang marunong Ha? Para makiusap. sa kayong dalawang mga sinungaling kayo. Hindi kami sinungaling. Bakit alam mo ba? Alam mo ba yung pangyayari? Oo, alam Kung namin yun, mo, mga wala ka kapitbahay. din, wala ka doon. Mataray ka talaga. Ano yung naririnig po namin na ito si AJ, mabunga nga talaga kay Ate Josie? Mabunga nga talaga yan, matari talaga yan. Maraming kalaban yan doon sa kapitbahay namin. Bakit siya maraming kalaban sa mga kapitbahay ninyo? Sa itsura, sa mukha niyo, maraming kalaban yan doon. Kahit magtanong kayo doon, alam na mga kapitbahay yan. Kasama rin natin today ang mismong nakagat ng aso. Opo, ito po, nandito po sa audience si Mami Alma. Mami Alma, hello po. Nanay, o dyan ka lang. O ano? Ako yung nakagat ng aso, tapos kayo pa matapang. Hindi kami matapang. Nanginginig ako nung time na yun nakagat ako. Di ba nyo alam? Natapakan. Ha? Kami matapang. Alam mo, ito ang nakagat sa akin. Oo, Pangil! Pangil ng aso niya! Wala kami nga pira-pira, nangutang kami! Dapat nakiusap kayo ng... Ah, hindi! Mag-uusap ako kung nangisay na ako! Hindi kami matapang. Ha? Kayo ang matapang. Kayo matapang! Kayo lang mamalagin pa! Ako nakagat! Ako
Alma, huwag ka na masyadong magsisigaw. Kasi baka atakihin ka sa puso. Hindi po, okay lang po ako. Okay, o tama na. Sige na. Okay, pakita mo nga, pasilip nga nung, dito may pakita. Direct, eto, Ayan. Malaki-laki din, Malaki. At parang malalim kasi may Pangil hematoma po, pa. pangil. May pasa. Opo. June 27 po nangyari yan. Madalas ako makakita ng kagat ng aso, mababaw ito. Mababaw pa to, ate. May pressure mababaw, pero nakagat pa rin siya. Nay, Alma, natapakan mo ba yung aso? Hindi po. Bakit galit sa'yo yung aso? Hiwang ko po. Pero Kasi talagang pinuntahan nagulat lang ka. po ako kasi nagpapalit po ako ng pera. Kasi galing po ako naglalaba, labandera lang po ako. Tapos nagpapalit ako kasi bibili po ako ng bigas. Ngayon, nagulat na lang ako, bigla akong sinakmal nung aso. Ito si Evelyn Pedraza, naghanap sa apo niya. Yun ang nakakita sa akin. Kaya inalalayan niya ako, nanginginig kasi ako. Nanginginig ako, sa sobrang takot nilalagnat pa ako. Ayun. Ngayon, sumugod to si EJ sa bahay Pero nila. mabuti naman nakahanap kayo ng paraan kahit paano para mapaturukan Opo. siya. Nagmadali na po ako yung magagilip ng pera. Ayun. Okay, okay. O, sige. Para sa mga dog lovers, parang anak na nila ang kanilang mga aso. Kaya pagka medyo napunta sa masamang sitwasyon, defensive din sila, di ba? Kasi mahal na mahal nila. Okay, bago ang opinyon ng mga Miron, eto, para mas mabigyan tayo ng ekspertong kaalaman tungkol sa rabies, makakausap natin ngayon dito sa studio isang eksperto. Ito po si Dr. Mitzi Padrinao. Siya po ang presidente ng Philippine Animal Hospitals Association. Doc, hello! Hello po. So pagka ganun po, kunwari, yung sinasabi niya, tama po ba na ilang beses ba dapat turukan ng aso sa anti-rabies? Actually po, dahil mataas, actually napapanahon tong nangyayari sa atin ngayon kasi mataas ang incidence ng rabies ngayon dito sa Philippines. Dapat po, pagdating ng ika-3 buwan na edad ng alaga po natin, pababakunahan na natin. Usually, sa atin, inuulit po natin yan. Pag puppy, 3 months old, then inuulit namin after 6 months, and then once a year po talagang kailangan pabakunahan yung alaga nating aso. At nagbibigay po tayo ng vaccination certificate. So halimbawa, nakakagat po ang inyong alaga. Kailangan hawak-hawak nyo yun. Para ipapakita nyo dun sa nakagat, wag po kayo mag-alala, may bakunado po yung alaga ko. Pwede ko siyang obserbahan ng 7 to 14 days. Ganun po yun. 7 to 14 days kung napabakunahan. Ako- Sino po ang obserbahan? Aso o yung nakagat? Yung aso po muna. Kasi po ganito yun, kailangan po nating malaman muna kung ano talaga yung behavior ng alaga ninyo, kung mahilig po ba talaga siyang mangagat. Ilan na po ba yung kinagat niya? Kasi po kung mahilig siya talagang mangagat, attitude niya na yon, kailangan talaga siyang pabakunahan taon-taon. Kung hindi po, magbabayad po kayo talaga ng nakagat niya. Ng danyos pati, iba pa yung danyos. Yes. Dito naman kay nanay, tama lang ba na kahit nabakunahan na yung aso, doktor, kailangan pa rin niya magpabakuna? Actually po, Miss Josie, Ma'am Josie, kung wala po kayong mapakitang vaccination certificate, hindi po natin i-consider na nabakunahan yung aso ninyo. Kasi kahit pumunta po tayo ng barangay, wala po silang record doon kasi yun ay mass vaccination. Ibig sabihin, pag binakunahan yung aso nyo, bibigyan kayo ng certificate. Yun po yung tanda na nabakunahan. Kasi po hindi sila nagtatabi ng record ng lahat ng nabakunahan nila. Sa inyo naman po, yung nakakagat po, yun nga po, mag-uusap-usap kayo kung ano po yung dapat gawin. Kasi i-consider po natin hindi bakunado yung alaga nyo, magpapabakuna talaga sila kasi depende po sa area ng kagat. Buti na lang po si Nanay Alma, dito po sa hita. So medyo matagal pa po ang observation. Kailangan po munang maobserbahan yung alaga nyo for 7 to 14 days. Pag hindi po yan namatay, ibig sabihin wala pong rabies yung alaga ninyo. Ay, ganun po ba yun? Pagka hindi nabakunahan ng dog at nakakagat, mamamatay sila? Kung positive po ng rabies, lagi po nating tatandaan, ang rabies virus po ay hindi inborn sa alaga nating aso at pusa. Ito po ay sakit, ito po ay viral infection na po pwedeng maitransfer sa iba't ibang alaga. So ang mga aso natin ngayon, basta healthy, laging bakunado, hindi po siya talaga tatamaan ng rabies. Kaya pumapasok po doon yung pagiging responsable natin sa mga alaga natin.
kahit asong bahay, kailangan pabakunahan? Mas maganda po. Bakit po? Kasi syempre, nasa loob sila ng bahay, pero lagi nating tatandaan ang affected ng rabies, yan po ay hindi na normal ang kanilang pag-iisip. Pwede silang maghanap ng ibang aso, lahat ng movable object, pwede nilang kagatin. For example, pusa, siya ay nakakatawid sa pader natin. Pwedeng makagat niya yung asong nasa loob ng bahay or nakakulong. So pwede pa rin silang magdala ng rabies sa loob ng bahay natin, kahit po siya ay asong bahay lamang. So every year dapat pinapabakunahan ng anti-rabies ang inyong aso. Ayan, Doc, thank you very much. So ayan na. So, Dr. Love, hindi ba may patron saint for animals? Saint Francis of Assisi? Si St. Francis actually, at saka si San Roque sa mga aso, no? St. Francis is very close to birds, mga hayop. Also, yung Dominican si St. Martin de Porres. Well, anyway, sa nakikita ko rito, na-establish na po natin, Ate Coring, na may pananagutan ng may-ari ng aso. Sa mga nag-aalaga ng aso, katulad ko, mapagmahal din sa aso, mahilig din po sa aso. Tandaan natin, ang aso ay hindi po tao. At hindi natin masusugalan ang mood ng aso, kahit anong bait ng aso. Lalo na kung natatreten ang aso. Lalo na kung nagugutom o hindi nakakaramdam ng pagmamahal ang aso. Paano mo may paliliwanag sa akin na mahal ko ang asong ito kung ito'y nakatali? See? So, ang aso maaaring gumagalaw ang kaisipan niya, may anger sa kanya kasi nakatali siya, hindi siya makagala. Hindi niya nararamdaman yung pagmamahal talaga, no? So, anytime maaaring tumalon pag may dumaan dahil na-trigger siya. So, aso yan no? So, dapat nating pag-aralan. Maghati, mag-share na lang kayo. Ang pinakamagandang nakikita natin dito, yung kababaang loob. Whether you like it or not, pag-aari mong aso, may pananagutan ka. At mas makabubuti na magpakababang loob tayo. Makiusap, no? Walang masama doon. Balutin mo ako. Teams ng mga naghahanda yan para mapangalagaan yung kanilang mga inihanda. Hindi maubos ang hindi pa nauubos ang hindi pa dumarating ang mga bisita, wala nang pagkain. Narito ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers, kapatid, sa ating pong Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, sabi ni Michelle Eusebio, be a responsible pet owner. Kung hindi mo kaya mag-alaga, huwag kang kumuha ng aso. Hindi biro mag-alaga ng aso. Kung mag-aalaga kayo ng aso, huwag niyo itali o huwag niyo ikulong. Lalo nagiging wild. Abigail Santos, may mga kilala ko nag-aalaga ng aso para lang ma-display sa social media o ipagyabang sa mall. Pero hindi naman talaga inaalagaan ng maayos. Yung naku, ito yung kinaiinisan ko talaga, Jake. Oo. Pag nagpupunta ako sa mall, parang gusto nilang palabasin na mayaman sila. Alta sosyedad sila. Meron silang mga asong may breed na saan ka nakakita ng normal na buhay ng aso na sinuotan ng bestida? Nakapalda, naka-t-shirt, mainitan yan. May sapatos pa, ha? May sapatos pa. Tapos, isasakay sa stroller. Isasakay sa stroller, dadalhin sa mall, kahol ng kahol yung aso. Di ba? Kahol ng kahol yung aso doon, dadalhin sa mall para lang makita ng tao na meron silang stroller na may lamang aso. Anong gusto niyong palabasin? Mayaman kayo. Ganun ba? Alam niyo doon sa amin sa Taguig, sa BGC, andyan yung mga mayayaman no? McKinley Hill, yan. Diyan ako nakatira sa McKinley Hill. Makita niyo paggabi, andun yung mga may-ari ng aso, nilalabas nila doon sa BGC, Bonifacio High Street, nilalabas nila yung mga aso nila doon. Nang walang t-shirt, walang palda, walang sapatos. Kasi ganun ho talaga mga aso. Animals po yan. No? Hindi ho yan, hindi yan komportable na sinusuotan nyo ng sweater. Ano ba kayo? Kayabangan na lang ho yan.
Ito bang si Enrique Sobelde Ayala nakikita mo naglalakad sa mall, may bitbit na mahila-hilang aso? Si Mr. Manny Pangilinan ba, nakikita mo naglalakad dito sa impila namin, may bitbit na aso? Wala, yung aso doon sa bahay. Pwedeng kalaro mo yung aso, may oras ka na makipaglaro sa aso. Pero hindi sa lahat ng oras, pati pagpunta saan ka naman nakakita ng aso? Ma-appreciate ba ng aso ang mall? Hindi niyan alam kung ano yung ang alam lang niyan yung pagkain na makikita doon. At saka nakakainis yung kumakain ka sa isang fine dining restaurant, di ba? Kumakain ka doon, pagkatapos sa kabilang table mo, nandun yung aso, kahul ng kahul yung aso doon sa kabilang table, nakaupo doon sa silya. Sorry pero ako nag-aalaga din ako ng aso. Mahal ko rin ang aso eh. Iba-ibang klaseng aso na alagaan ko na eh. Meron akong Siberian Husky, may Golden Retriever, may Pug, may kung ano-ano. Hindi ko dinadala sa restaurant yung mga aso ko. Naglalaro kami sa backyard. Roel Rosales, sabi niya, dapat kasi sa bakuran lang ng pet owner ang aso, hindi itatali sa public area katulad ng labas ng bakuran o sa gilid ng kalsada. Dapat kung meron kayong aso, unfair sa aso yung makulong siya sa loob ng bahay. Maniwala kayo. Aminin ko sa inyo, nung araw, nung nasa Amerika ako, ang aso ko nasa loob ng bahay. Oo, alam ng aso ko yan. Yun ang schedule niya eh. Nasa loob ng bahay, yung dalawang aso ko, isang Siberian Husky at isang Golden Retriever. Pagdating namin sa bahay, nakaabang na yun sa may pinto. Pagbukas mo ng pinto, tatakbo na sa labas yun, iihi, dudumi, o susunod ka na lang sa kanila para damputin mo yung pupo nila, di ba? Yun. But kadalasan, ang mga aso ko nandun sa backyard. Oo. Pag ako'y nasa bahay, nasa backyard ang aso. Kasi naglalaro kami ng aso. Di ba? Yung mga aso kailangan dyan tumatakbo. Naku naman. Siya, alas 9:23 ang tupak na oras. Si Roberto Ignacio ay nag-text po sa atin. Sabi niya, magandang gabi, Brother John. May malungkot po akong balita sa iyo. Pumanaw na po sa edad na 87 ang kumari ko, si Connie Francis. Kagabi yan, di ba? Kagabi namatay. Kumari pala niya si Connie Francis. Sino kaya sa anak ni Connie Francis ang inaanak niya? Pakibati naman po yung BFF at crush ko na si Bianca Diaz kasi nakikinig po siya sa iyo ngayon. At saka development analyst siya sa DTI ngayon. Ang pagbati buhat kay Roberto Ignacio ng Pasay City. Lance Abelion, ang ating spoken word artist. Maganda at maulang gabi, Brother John, at sa mga listeners, nanonood po from Sampaloc, Manila. Bumabati naman, nagpapacheck ng attendance si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, Angelita Banataw na kasalukuyan pong nanginginain ng Penoy at ng Abnoy diyan sa Pateros. Si Ambo Estrella, maulang gabi, Dr. Love, listening po sa Paranaque. Maki-shoutout po kay Mark Utoy Estrella. Ingit sa pag-uwi at umuulan. Yan. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Auring Afu. God bless us all. Shout out po to Raymond and Chris Nakara Makawil ng Pagsanghan, Laguna. Naku, lagi akong pumapasyal dyan sa Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe dyan sa Pagsanghan, Laguna. Lilian Panaligan Buen ng ating kaibigan, senior avid fan ng Paranaque City. Arthur Noble, magandang gabi ho. Fernando Mataro, Dr. Love, count me in. Present po always. Hindi man ako palagi nag-chat, nakatutok naman po ako palagi sa Radyo 5 105.9 True FM. Fernando Mataro, maraming salamat, Nanding. Thank you, ha? Remalin Samante Makababayaw. Remalin Samante Makababayaw
Buwabati ng good evening. Susan Dioso, magandang gabi, Dr. Love. Pabati po sa aking anak na nasa Bahrain, si Jean Dioso. Sa Bicol din po. At sa Maynila, Chocho, yan, at Mayan. Si Julieta Sugitan ng Macau ay binabati ho natin. Siguro nagkakasino ito ngayon sa Macau. Ano? Kakasino siguro sa Macau. Sandali lang ho. Si Abraham Husi ng Kingdom of Saudi Arabia ay nakatutok sa atin. Riza Templadong parang kape ay bumabati ng maganda at maulang gabi. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, sabi niya. Siyempre, ang ating mga kaibigan, si Amadeo Giorgio Gonzalez, Mami Lorlene Gonzalez ng Metro Davao, Myra Bulisay Lee at Roy Bulisay, ang ating kaibigan Mariví Viola ng Baguio City, at si Kumaring Zenny Dayang Hirang. Binabati ho natin ang magandang gabi. Kumaring Zenny Dayang Hirang at Engineer Mercy Santos. Biyernes ngayon, ang ating mga itinatampok na mga awitin ay mga awiting original Filipino music. Oras natin, alas 9:26 ng gabi. Maraming salamat, alas 9:38 ng gabi. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong tutunghayan ang isang kasaysayan ng buhay. At kung sakali po na meron kayong suliranin o may kasaysayan ng buhay na kapupulutan ng inspirasyon or suliranin na wala kayong mapagsabihan, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Ipadala nyo ang inyong liham kasaysayan at bibigyan daan po natin yan sa ating programa. Pwede ho ninyong ipadala sa Messenger ng Dr. Love Facebook page. Messenger ng Dr. Love Facebook page, or tumawag po kayo sa ating mga hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290. Sa gabing ito, atin pong tutunghayan ng isang kasaysayan na isinulat ni Mrs. Anonymous. Kalayaang magdesisyon bilang asawa? Kailan ba dapat sumunod sa desisyon ng asawa at kailan ba dapat ipaglaban ang sarili mong desisyon? Ito ay galing sa post ng username na Mrs. Anonymous mula sa Threads. At ang wika niya, mali ba ako? Magbo-birthday ako next month. All settled. Nag-book na kami ng hotel for 2 nights and then nagtanong ako sa husband ko if okay lang ba sa kanya na isama kong parents ko. Pero akala ko papayag agad siya. Ang dami niyang sinabi, paligoy-ligoy pa. Ang sabi niya lang, bahala ka. So alam kong hindi ang sagot niya. Napaisip ako, bakit? Every time na nagsasabi akong pupunta sa bahay namin, hindi rin siya pumapayag kapag isasama ang family ko. Lagi siyang nagdadalawang isip. And then, chinat ko siya kung bakit siya ganyan, etc. Ang sagot niya, wag daw akong pa-victim dahil nasa akin na lahat ng adjustments. Sobra akong nasasaktan sa totoo lang. Mula nung nagkasawa ko, wala na akong social life. May times na pinapayagan niya naman akong lumabas mag-isa or with kapatid. Kaso, need ko magmadali kasi nga naman may anak kami. Gets ko naman yun. Pero bakit ganun? Parang feeling ko, nakatali ako sa mga desisyon niya. Nakatali ako sa paulit-ulit na gawain sa bahay. Pakiramdam ko wala akong kalayaang gawin ang gusto kong gawin. And unfair. Sobra.
Buong buhay ko, nagtatrabaho ko. Araw-araw gigising ako na kailangang isipin ko ang asawa ko at ang anak ko. Kailangang malinis dito sa bahay, kailangan sumunod ako. Nakakapagod na. Ito po ay kasaysayan galing sa post ng username na si Mrs. Anonymous mula sa Threads. Alas 9:47, balikan po natin ang very interesting story nitong si Mrs. Anonymous. Alam nyo, sa pakikipagrelasyon natin sa syota natin, sa girlfriend o sa boyfriend natin, mahalaga po yung binabantayan natin ang mga red flags. Marami ako nakikita. At may mga kilala ako na ganyan ang sitwasyon na kinokontrol ng lalaki, kadalasan, kinokontrol ng lalaki yung babae. In a sense, parang gusto niyang sa kanya lahat manggagaling ang desisyon. Kasimpleng bagay. Nagpamanicure ang babae, ang girlfriend niya, magagalit yung boyfriend, sasabihin, bakit ganyang kulay? Palitan mong kulay ng nail polish mo. Ayokong magsuot ka ng damit na above 2 inches above the knee. Kailangan 2 inches below the knee. You know, yung things like this. Bago ka lumabas ng bahay, magpaalam ka sa akin kung saan ka pupunta. Magsyota pa lang yan, ho. Magsyota pa lang yan. Red flag po yan. And that's not good. Kapag ganyan ang boyfriend nyo, ganito ang kalalabasan nyo. Parang si Mrs. Anonymous. Magba-birthday siya at nag-book siya sa hotel for 2 nights. At nagsabi siya sa husband niya kung okay lang na isama ang kanyang parents. Pero paligoy-ligoy pa yung husband diyan. Finally, ang sabi sa kanya, bahala ka. Ibig sabihin, bahala ka, ayoko. Ganun kasimple, di ba? Now, gusto kong paniwalaan na itong sumulat na ito, bago siya nag-book sa hotel, alam ng asawa niya. Alam ng asawa niya yan. Nag-book siya sa hotel for 2 nights. Now, birthday kasi niya. Sa isang anak, maganda na maanyayahan mo yung mga magulang mo na makasama mo dun sa hotel. Doon kayo magdi-dinner, magkukwentuhan kayo sa kwarto o sa lobby ng hotel. Experience yon para sa mga magulang na bihirang makalabas ng bahay na hindi nakakapasok sa lobby ng hotel. Ano? Maganda sana yun. Magandang idea. Pero obviously, ang husband mo is not in good terms with your parents. Kasi if he is in good terms with your parents, he would be glad na makasama yung kanyang mga biyanan. At kung magkasundo naman sila, walang problema. Diyos ko, may mga manugang din ako. At ako'y nagpupunta sa Dubai para dalawin yung aking anak at manugang. Lumalabas kami, hindi na kami nag-hotel kasi nasa condominium naman sila. Pupunta na lang kami sa isang resort. Magre-rent kami ng isang resort. Overnight, magkukwentuhan kami doon, mag-iihaw-ihaw. You know, parang pamilya talaga. But obviously, ang asawa mo hindi ganyan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at masyado siyang asiwa sa mga magulang mo. At kung ganyan ang kanyang gagawin, I'm telling you, hindi magtatagal ang inyong relasyon dahil darating ka sa punto na magdidesisyon ka. Ano ang importante? Ang asawa mong very controlling o ang magulang mo? Sana hindi dumating doon. Pero kung hindi mag-a-adjust ang asawa mo na tila baga sa kanya lamang iinog ang iyong mundo, mali yata yan. Ang tanong, sino ang dapat magdesisyon?
Ang lalaki ba o ang babae? Sinong dapat mag-provide sa bahay? Ang lalaki ba o ang babae? Sino ang dapat magdisiplina? Ang lalaki ba o ang babae? Noon po, nung araw, lahat yan ang sagot lalaki. Ang babae sumusunod sa desisyon ng lalaki. Ngayon po, hindi na. Sa family code at sa batas natin sa Pilipinas, magkahati po sa desisyon ang wife at ang husband. Sa nagpo-provide ng pagkain at pangangailangan, magkahati din sila. Dapat maunawaan niya ng asawa mo na hindi sa kanya umiinog ang mundo. Ang isang magandang relasyon ay iinog sa inyong dalawa. Sana po'y may napulo tayong aral sa kasaysayang ito. As always, Dr. Love.